Yan, okay na. Yun, okay na. Yun. Game. So, ulit lang. So, unang-una, kailangan nating unang buksan is yung sales tracker. Sa sales tracker, make sure lang natin na naglalagay tayo ng palatandaan kung saan yung huling last na ginalaw natin or kinopya natin sa raw data natin for sales. So, pangalan ng raw data natin is sales report May. Okay. So, once na select nyo na tong data dito, once na select nyo na to, so ang kokopyahin nyo is yung timestamp, name ng agent, session ID, tenant, and disposition. Okay. So, ito yung kokopyahin natin dito sa sales report. So, dito sa tab ng sales tracker row, paste lang natin to. Okay. Yan. So, naka-paste na siya. Then, kokopyahin lang natin tong date, week ending, siya month. Tapos, drag na lang. Okay. Then, after nyong gawin yon, click nyo tong disposition. Filter. Automatic naman siya, naka-filter na sa sales. So, yung mga hindi benta na na tickets or trinak ng agents, automatic na i-hide niya. So, kailangan na lang natin gawin is i-verify kung valid tong sale ni Lazaro siya ni Oscar. I-check natin siya sa cloud. Yan. So, valid naman, one-time fix. Tapos, December 8. So, lalagay natin dito is nag-freeze na naman. So, lalagay natin dito is 08/12/2020. So, yan. Pero kung gusto nyo is kopyahin nyo na lang to tapos edit nyo. Tapos, nakalagay doon is one time fix. Lagyan nyo lagi to. Ito yung magde-determine kung benta or hindi. Or count siya as benta or hindi. Then, yung price. Okay. Next, titingnan naman natin yung kay Oscar. So, legit naman. Kaso hindi niya clinic yung start Denmark markdown. 12/8 din. So, same lang. 12/8. So, copy-paste na lang natin. So, yan. So, since eto lang namang dalawang to yung nadagdag, kokopyahin na lang natin siya dito sa valid sales. Punta tayo sa pinakadulo. Paste lang. Tapos, etong sales at agent. Drag lang natin. So, yan na siya. Lastly, kailangan mo na siyang i-double check dito kung pumasok yung benta na yon. So, running natin for week ending 9 is 9 sales. May dalawang benta sila sa Ro. May isa si Rick, may isa si
Rodolfo, may HNS na City, OTEP, Camarote, GC siya kasi OTEP. So yan, how will we validate kung tama tong na-read nung nung pivot table? Balik tayo sa valid sales. So from valid sales, edit natin yung week ending. Palitan natin ng week ending 12. Tapos check lang natin to. Nakalagay is 11. So hindi tama yung nare-read nung pivot table. Tama. Paano natin i-double check? Tingnan natin yung data source. Okay naman yung data source. So, possible may problema is dito na. Kita nyo? Ano nangyari? Bakit naging 11? Kanina 9 lang paano? yung May nagpaalam si Romel mag-lunch eh. Yun, anyways. Ganito. If ever hindi nag-update yung table, kunwari, yung tulad nung kanina, 9 lang yung nakalagay, di ba? Tapos yung dinouble check natin sa valid sales, ang nakalagay sa kanya is 11. Tama? Saan yun? Yung 11 makikita. Yan. Ito, to. Saan? Yung count. Ito sa baba. Okay. Count. So, 11 yung total na benta natin running. Pero kanina, ang binabasa lang niya is 9. Ang ginawa ko lang is, nag-right click lang ako dito, tapos sa refresh. So, mag-update ng automatic yung table. Yung pivot table. So, yun. Yun yung ginagawa natin. Ito yung file na sinasend kay Mac sa Workforce. So, kailangan na lang natin gawin is i-click yung save. Then, last is yung sinasend kay Faye. So, let's say ang isasend na lang natin is week ending 12. Ang kokopyahin natin is etong session ID, tenant, and disposition kasama tong week ending or yung dates. Kaya create kayo ng bagong yan, kaya create kayo ng bagong Excel file. Ang content ng Excel file is email, session ID, tenant, dispo, yung weeks, month, and transaction date, coupon code, and reason if ever hindi nakapaglagay or walang coupon code. Okay? So, ang kailangan nyo namang gawin dito, since meron na kayong data nung transaction date, ang kailangan nyo na lang kunin is yung email ad. Itong email ad, manggagaling din to sa cloud. Dito ko siya kinukuha. Ay. Mali. Dito. Yung sa harapan. Unang-unang tab. So, double click lang, copy. Paste lang dun sa Excel file mo. Yan. So, yan yung sinesend natin kay Faye. Dito, since from raw, hindi siya filtered sa niya, by tenant. Ang gusto ni Faye, naka-filter to by tenant. Okay. Paano natin gagawin? Ayoko munang galawin to. Pero sa akin, ang ginagawa ko before is, minamanual ko pa rin siya. Kunwari, carbonite yung pinakang una ko. Kakopy ko lang siya. Lalagay ko sa second tab. Let's say sa sheet 2. Yan. Tapos, HNS. Tapos, SDC Direct. Ang pinakalas lagi natin dito is yung Taxol ba? Yung Taxol. Taxol.
NTEC Solutions ang pinaka-last lagi. So, yan. Tapos, ito yung sinesend natin kay Faye. Kay Boss Chuck naman, ang sinesend natin sa kanya doon is galing doon sa sales report pa rin. Eto, para hindi na kayo mag-filter kung ano yung mga kung ano yung mga sales type na nabenta natin. Tanggalin nyo na lang yung agent. Okay, paano ko nga ginawa yun? Yan. Ang ginagawa ko, pag isasend ko na kay Boss Chuck to, copied na kayo dun sa report na yon. Yan, eto na lang yung kinokopya ko. Etong part na to. Copied na kayo dun. Nakita nyo na ba? Yung report na yun. Alam ko na, parang may na-receive na ako ganyan. Yung SDC, service time chat, saka sales type. So, eto yun. Yan. Doon din galing yan. Tapos Denmark, sa'yo ko ituturo tong sa service time. Saka itong sa chat drivers. Since wala pa si Dugs dun sa distro, papaalam muna ako kung pwede na kitang i-add-on Dugs sa distro. Yun. So, yan. Yun lang muna. Unahin lang natin yung sales. Tapos Denmark, mamaya turo ko sa iyo sa service time. Alam ko may idea ka na doon. Tinuro na ni Faye yun eh. Kasama ka nung meeting doon, di ba? Sa akin? Oo. Kasama kayo ni Rap doon. Ang alam ko, may natandaan akong sumama nga ako sa meeting, pero parang pati siya ata, hindi niya ata napaliwanag na maayos eh. Kung alam Anyways, ko. yun. Last 1 minute. Matatapos na to. Join lang ulit.